Hello mga kananay, magandang araw, magandang buhay mga kananay. Another day, another video na naman nga po at mag-share ako sa inyo ng panibago na naman nating lulutuin ngayong araw. Kung kayo wala pang naiisip na ulam ngayong araw ay tsak, eto na ang iyong sagot. At dahil nakikita nyo na nga mga kananay ang ating luluto ngayon, ayan, at meron tayong isda dyan, meron tayong itlog at may kamatis. At syempre ang ating lulutuin nga ngayong araw ay ang ating sarsyadong galunggong. At ala na nga paligoy-ligoy mga kananay at ako'y magsisimula na sa ating paglilinis ng isda para tayo makapagsimula na rin sa ating pagluluto. At dahil mukhang gutom na rin ang aking mga kambal at aking mga anakis, at kaya mga kananay, linis na nga ang ating isda, kaya lalagyan na natin siya ng asin. Namasin lang. Ayan. Ayan, at tayo magsimula na nga pong magprito. Ayan, at magsalang na rin nga tayo ng ating kawali sa ating kalan. At yan ay aking pinagprituhan lang din naman nung nakaraan ng isda lang din na may aking pinirito dyan. Kaya huwag na po kayo magtaka. Ganyan na itsura niyang mantika ko ngayon at kawali. Dahil mainit na nga po ang ating mantika, lagay na natin ang ating isda. At habang piniprito ko nga pong isda ay akin namang hihiwain itong ating kakailanganin pa sa ating pagluluto. At hihiwain na nga po natin ang ating kamatis. Ayan, at nahugasan ko na nga mga kananay, kaya hihiwain na rin natin siya. So totoo lang mga kananay, matagal na nga rin talaga akong nag-crave dito sa sarsyado ng isda, kaya lang tinitignan ko pa kung kakasya yung aming budget para sa isda. Medyo natagalan bago ako nakapagluto. Ayan, at pabilis ang hiwa na nga lang ang ating ginawa mga kananay. Hindi na kailangan ng hiwa, basta hiniwa-hiwa na lang natin siya ng simple. Kung nga po may mga anak, kailangan mabilisan talaga ang kilos, hindi na natin kailangan pang may hiwa-hiwang maayos, basta't nahiwa na siya. Lalo na sa akin na may kambal, talaga namang kailangan ko talagang maging extra mabilis na pagkikilos. Kung hindi, talagang aabutan ako ng kangal-ngalan ng dalawang yan. Dito naman nga po tayo sa ating sibuyas dahil tapos na tayo sa ating kamatis. Dagdagan ko na nga rin po ang ating sibuyas dahil nakalimutan ko na naman na bumili ng ating bawang. Talagang makakalimutin ng kananay ng mga kananay. Ayan, at nagkakagulo na nga ang ating kambal. Ayan, at nakaabang na rin sila sa kaingayan ng dalawa na yun. At batiin na nga rin natin ang itlog mga kananay. Para pagkatapos ng ating pinipirito, dire-diretso na tayo sa ating pagluluto. At handa na nga ang ating mga kakailanganin. Kaya hintay na lang nating maluto yung ating isda. Ayan, at habang ako'y naghihintay nga makatapos magluto, ayan, inibis ko na rin itong ating kalat para bawas po rin sa ating trabaho, di ba mga kananay? Kaya pakinggan nyo naman ang ngal-ngal ng bata. Tulusipon na, tululuha pa. Ayan, at tignan nyo po ang aking baby. Yan na sinasabi ko, hindi pa tayo tapos magluto, umiiyak na.
Yun nga, babaliktad na natin mga kananay ang ating. Ayan, nagdikit ka. Ayan naman, matrabaho rin talaga mga kananay. Isa rin sa kinukonsidera ko lagi kapag ako'y magluluto, dahil kapag minsan yung matatrabahong mga lutuin, talagang hindi ko masyadong nagluluto dahil nga ako'y may mga alagang maliliit. Isa pa, talagang tinitignan ko rin kung talagang kakasya pa yung aming budget para sa isang linggo, dahil ganun po talaga ako, iniisip ko muna kung pasok ba to sa aking budget o hindi. Pero pag ganyang may budget naman at paminsan-minsan, maigi rin naman po siguro na pagbigyan natin yung ating mga cravings. Ayan, natutunan nga ang ating isda mga kananay, kaya hanguin na natin. Ayan nga, yak na rin iluluto mga kananay ating sarsyado. Ayan, at ibinuhat ko na nga siya dyan mga kananay, yung isang kambal, dahil nag-iiyak na naman. Ang hirap nga din talagang kumilos mga kananay kapag ganyang may maliit ka, diba? Talagang limitado lang yung pagtatrabaho, at pagka ganyang nag-iiyak sila, napakahirap talagang kumilos. Kaya ang ginagawa ko madalas mga kananay, lalo na kapag may pasok, sa madaling araw nagluluto na ako, at kung po pwede talaga na idamay ko na yung maghapon namin hanggang gabi, dinadamay ko na rin talaga para ipinapainit ko na lang kapag kami kakain na, kasi talagang ang hirap-hirap kumilos, lalo na kapag ganyang dalawa pa, kambal pa, lalo nang nakaka-stress talaga. Hindi nga lang, kaya talagang nakakatipid din ako pagka ganung minsanan yung aking pagluluto ng ulam. Kaya talagang madalas dinadagdagan ko na palagi yung aking pagluluto, dahil para hindi na ako luto ng luto pa. Ayan, at dahil dyan, nilagay na nga natin yung ating kamatis mga kananay. Tatakpan lang natin. Ayan, haluin lang ulit natin mga kananay yung ating kamatis para naman magpantay yung luto. Talagang walang pahinga ang mga nanay. Kung po pwede lahat pwedeng gawin, gagawin mo na talaga para mabawas-bawasan yung iyong trabaho, at pagka ganyang gising sila, sila na lang yung iyong tatrabahuin, kasi nga pagtulog din naman sila mga kananay, hindi rin naman matagal yung kanilang tulog. Bisa ka kapag iniibis mo pa lang sila sa higaan, talagang mabilis na silang magising. Kaya talagang kahit gising, tumatrabaho talaga ako. Takpan lang ulit natin yung ating kamatis para maluto ng mabuti. Talaga mabilis kang kumilos, kasi nga kapag medyo mabagal kang kumilos, nako, talagang nagmumultitasking ako. Kung yung po pwedeng gawin ko na ngayon, talagang ginagawa ko na, hindi ko na talaga kailangan ko dyan ng asin at ang ating pampalasang magic sarap, para mamaya-maya ay lalagay na lang natin yung ating itlog. Dadagdagan ko na nga rin po yan ng konting tubig mga kananay. Medyo naboboring na nga po yung aking kambal. Maliligo pa yan mamaya. Maliligo ka pa mamaya. Sa mga nagtatanong po kung paano ako nakakaraos sa araw-araw sa mga anak ko, lalo na may kambal pa ako, ayan, ikita nyo naman, kailangan talagang, ang sekreto lang po talaga ay kailangan marunong kang pag-multitasking at kayang-kaya mong pagsunod-sunurin yung trabaho sa araw-araw. Talaga namang makakaraos at makakaraos din sa awa ng Panginoon mga kananay, diba? Samahan na din natin ng ating pagdarasal sa ating Panginoon, at tayo kanyang gabayan sa araw-araw, at nang hindi niya tayo pababayaan at siguradong hindi niya tayo pababayaan. Dahil kulong-kulo naman na mga kananay yung ating nilagay kaninang tubig, ilagay na rin natin ang ating itlog. Siyempre hahaluin natin. Ayan na nga, at nag-iingay na ang aking kambal na naman.
Ayan, hintayin lang natin maluto yung itlog at susunod na rin natin kaagad ang ating piniritong isda. Ayan, ilagay na rin natin ang ating isda mga kananay. Napakasarap na itsura pa lang, kaya talagang napapadami na naman sigurado ang aking kain niyang. Ayan, halu-haluin na rin natin mga kananay para lumubog siya sa ating ginisang kamatis at para lumasa din yung ating isda. Ayan. At hayaan lang po natin siyang kumulo for 1 minute. At ayan, dahil luto na yan mga kananay, pwede na natin siyang hanguin. Ayan, at tignan nyo naman mga kananay. Ayan na nga mga kananay, subukan nyo na rin yung ating niluto at kayo'y mag-ulam na rin ng ganito. At hanggang dyan na nga lang po ang aming video at ang aking kabalay talagang naiinip na tagugutom. For more videos,